sa business nyo. Nakangusong reklamo ni Roshan sa ama. Kasalukuyan silang nasa opisina nito sa bahay at idinidiscuss sa kanya ang gagawin daw niya once na nasa meeting siya. As if naman napupunta siya. May bagong labas kaya na luxury brand ang paborito niyang brand. Doon siya pupunta at hindi pag-aaksaya ng oras ang meeting na yon. You need to learn our business, anak. Hindi laging kasama mo ko. Malumanay na paliwanag ng kanyang ama sa kanya. Her mother died giving birth to her. And to fulfill her mother's duty, everything she wants, her father will willingly give it to her. Kaya siya ay spoiled brat. Iyon ang paraan ng ama para mapalaki siya ng maayos. Paano na kung, no! That can't happen! Agad na saad niya at hindi pa natuloy nito ang sasabihin. Alam na kasi agad niya ang sasabihin nito. Lagi ba namang sinasabi sa kanya? Saka, malay mo, naroon palang hinahanap mong Prince Charming. Udyok pa nito. Sandali siyang nag-isip. Nagdadalawang isip kung pupunta ba. Paano nga naman kung naroon nga ang lalaking makakaunawa sa ugali niya? Lagi na lang kasi siyang iniiwan dahil daw sa kagaspangan ng kanyang ugali. It's just a meeting, Roshan. Nagkapirmahan na naman na kami ng kontrata about sa building na ipapatayo natin. Pero kailangan pa ulit ng isa pang meeting for full understanding. Like a spoiled brat she is, nagpapadyak siya. Ayoko nga, Dad! Pupunta akong Japan para dun sa luxury brand na limited edition. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Alam na hindi talaga siya mapipilit. Alright, ako nang bibili ng luxury bag na yan. You'll order? Sumusuko itong tumango. Yes. Wow! Napatayo siya sa sobrang saya. Lumapit sa ama saka ito niyog-yog ng yakap. Thank you, Daddy! Mahirap kasing maka-order sa online. Kahit magbayad siya ng doble ay hindi pinaprioritize, kaya sasadyain na sana niya. Pero kung ang daddy niya mag-order, tiyak na makakabili ka agad ito. So, tanong nito na nakataas ang kilay. Roshan flipped her hair and turned her back on her dad. Okay. And as simple as that, napapayag siya ng ama na umattend sa meeting. Akala niya ay mabobore siya dahil sa baka matandang gurang ang makakamiting niya. Pero thank God, isang hunk pala. Good morning! Masayang bati niya nang makapasok sa opisina. Maliwanag na ngiti ang isinalubong nito sa dalaga. Natulala pa siya dahil doon. Nakakasilaw ang ngiti nito. Napalunok si Roshan nang tila may paru-parong biglang nagliparan sa sikmura niya. Ang puso niya ay parang lalabas na sa kanyang dibdib. The fuck? Is he my Prince Charming na ba? Your RL's representative? Kunwari ay nag-isip pa siya. Gosh, pati isip ko naaapektuhan yata. Yup, so let's start the meeting? Mahina itong tumawa. Gusto na tuloy niyang gumulong dahil sa kiliting hatid nito. Do you want anything? Juice, coffee, tea? Can I have some fresh fruits na lang? Do you have any? Kumamot ito sa noo. I'll ask my secretary to buy you some. Hindi kasi kami yes, thank you. Mabilis na anya. Saka pakisamahan naman ng chocolate. Anya, saka sinabi ang brand ng chocolate na paborito niya. Alright. Wika nito bago tumawag sa intercom. Matapos ang pagtawag ay muli siya nitong hinarap. So, anything else? Kung sasabihin kaya niya na ito ang gusto niya, maniniwala kaya ito? Well, sinong hindi? Maganda naman siya, singkit ang mga mata, maputi at matangos ang ilong. Walang aayaw sa liyang heiress, no? Ikaw, agad niyang natutop ang mapupulang labi nang mabigkas niya ang dapat ay nasa isip lamang. Nagningning naman ang mga mata nito sa kaaliwan. Me? You, any recommendations? Lihim siyang napangiwi. He laughed heartily. May sasabihin pa sana siya nang naramdaman niya ang paggitli ng pawis sa kanyang noo. Agad niyang kinuha ang compact mirror sa maliit na branded sling bag at tiningnan ito. Oh my God! Mahuhulas ang makeup ko! Sayang naman! Pwede mong palakasan ng aircon? My gosh! Kawawa naman ang kutis ko kapag napawisan.
Nangunot ang noo nito. Kinabahan siya. Matuturn off kaya ito sa kaartihan niya? Yung iba kasi ay kapag nakikita siya ng kaartihan ay agad siyang aayawan o kaya naman ay mag-i-stay lang dahil sa pera niya. She's very generous to her friends and ex-boyfriend. Lagi niyang nililibre ang mga ito. That's her way of showing off her wealth. Saka para na rin hindi umalis ang mga ito. Pero naiiwan pa rin naman siya kahit ganun. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang walang pasabi itong tumayo mula sa swivel chair nito sa likod ng malawak na mesa. Nagtungo ito sa isang gilid. Kinuha ang remote ng aircon at nagpipipindot. Okay na? She became speechless. Salamat. Lalo siyang kinilig nang tumango ito at ninitian siya. So, shall we start? Tatango na sana siya nang may maalala na naman. Hindi pala niya napakain ang paborito niyang alaga. Natutok niya ang kanyang bibig. Oh my gosh! Ano pa? She pouted and about to cry. I forgot to feed my baby. Baby? Yes! Hiyaw niya. Kawawa naman siya. Magsiswim-swim siya ng gutom. Halatang naguguluhan na ang binata. Oh, by the way, what's your name again? Pasensya naman at binasa nga niya ang folder. Hindi naman kasi niya tinandaan ang pangalan nitong engineer na hawak ng project. Akala kasi niya ay gurang na, kaya hindi na niya pinagkainteresan ang pangalan. Mahinang tumawa ang lalaki. Engineer Sherwin Sandler at your service, ma'am. Pakilala nito bago nag-offer ng kamay for a handshake. Kimi niyang tinanggap ang palad nito. Oh hi, I'm Rush Liang. I know, he said as a matter of fact. Wala na, baka may kailangan ka pa o nakalimutan gawin. She admired this kind of guy. Masyadong patient si Sherwin sa kanya. Hindi naiinis o baka nga naiinis pero hindi ipinapakita dahil possible client siya. Well, mukhang hindi naman talaga naiinis. Gawa nang nababasa niya ang kaaliwan sa mga mata nito sa tuwing sasagot sa mga kaartihan niya. I think I love him na. All throughout the meeting ay wala siyang ginawa kundi ang mag-inarte, magtanong at gumawa ng alibay. Dahil sa totoo lang ay wala siyang interes sa mga pinagsasabi nito tungkol sa ipapatayo raw na building or whatever it is. Ngayon ay nagkakape naman siya sa pantry ng opisina nito. Ay, this is delicious ha? Puri niya sa kape na itinimpla sa kanya ng binata. 3-in-1 coffee lang yan. Ha? Naguguluhan siyang narinig. Bago kasi yun sa pandinig ni Roshan. Ano yun? Kanina pa siya tanong ng tanong at pasensyoso naman itong sumasagot sa lahat. Pati nga yung halatang kaartihan na lang. Ngingiti ito tapos ay kakamot sa noo bago sasagot. He's very patient to her. Nabibili sa mga convenience store or sari-sari store. Pinapaliwanag niya ng maayos. Tumingala siya at kunwaring nag-isip. Kahit na hindi naman talaga niya alam kung ano ang sinasabi nito. Oo, alam naman niya ang mga stores pero hindi siya nakapasok sa ganun. Nope, I have my yaya kasi na nagpo-provide ng coffee ko and foods. Saka hindi naman ako nasama sa pag-grocery eh. Dapat alam mo rin ang mga ganung tindahan. Nasama mo ko if mamamalengke ka ha? Anya, tapos ay pinagdaop ang dalawang palad. Mamalengke? Yes nga. Nagkibit balikat si Sherwin. Hindi naman ako namamalengke sa amin. Sometimes my mom but madalas yung maids. Isan ka lagi? Gusto pa niya itong makausap. Pakiramdam niya ay walang huhusga sa kanya kapag ito ang kasama. Hindi niya naman kasalanan na lumaki siyang sassy at brat. Ganun siya pinalaki. Sama me? Well, napasimangot si Roshan. He can't decide, obviously. Baka lang ay pinakikisamahan siya dahil anak ng kliyente. That thought made her feel down. Wag na nga lang. Inilapag niya ang mug sa counter at tumalikod. Uuwi na ako. Bigla ay sumama ang panlasa niya. Hindi na rin pala ito na iba. Kinuha niya ang sling bag sa sofa at saka nagmamarchang lumabas ng opisina. Hindi na niya kinuha ang folder. Bahala na ang daddy niya ron. Gabi na siya umuwi sa mansyon. Ayaw niyang tanungin siya ng ama dahil panigurado kasi na mga tanong nito ang isasalubong sa kanya.
Nagdiretso na lang siya sa mall pagkatapos ng pag-iinarte niya sa opisina ni Engineer Sandler. She wants to release her sadness and stress. At yun ay sa pamamagitan ng pagsha-shopping. You went shopping? Hinirapan niya si Rio na naabutan niyang nakaupo sa mamahalin nilang sofa na nasa pasyo. Gusto kasi niya na may sopa roon. Obvious ba? Tiningnan nito ang mga paper bags na inilapag niya sa tabi. Medyo lang naman, konti pa lang kasi. 10 paper bags is konti lang talaga sa kanya kapag nagsha-shopping siya. Minsan kasi kapag nasa mood talaga ay halos hindi na magkasya sa likod ng sasakyan. Yeah, ba't ka stress? Alam ng lalaki ang stress reliever niya. Gawa ron sa meeting na sinet ni Daddy. Hindi ko naman alam yun eh. Rio is her cousin in paper sa father's side. Ang ama niya kasi ay hindi niya kilala. Kumbaga ay sinalo na lang ng daddy niya ngayon ang responsibility ng walang kwenta niyang ama para mabuhay sila ng mami niya. But unfortunately, namatay rin ang kanyang ina. Mahina itong natawa. Dapat pinagtutuunan mo na yan. Para, kahit papaano matulungan mo si Tito. 20 pa lang naman ako. 20 nga pero dapat nasa college ka pa lang. Pero ayaw mo naman mag-aral kaya might as well tulong ka sa business. Ayoko! Matigas na anya. Bahala na. May sasabihin pa sana ito nang may dumating na sasakyan at humimpil mismo sa tapat ng dalawa. Iniiwasan nga niyang makasalubong ang kanyang ama pero heto na naman ngayon. At ang lumalabas ay hinihintay pa niya na dumating. Malawak ang ngiti nito nang pagbuksan ng security ng pinto sa backseat. Iha! Daddy! Tamad siyang tumayo at sinalubong ito. Kumusta meeting? Inabot kayo ng hapon ah. She mentally rolled her eyes. Paanong hindi aabutin eh? Ang dami niyang puna. Saka sinadya talaga niyang patagalin para sana makuha ang gusto niya pero mukhang mabait at understanding lang ang kamiting niya. Ayos lang naman. Hinakay siya ng matanda papasok sa loob ng mansyon. Paanong maayos? Nai-discuss ba sa'yo ang gagawin ng engineer? Nai-discuss naman po. Yun nga lang eh, parang pumasok lang sa tainga niya. Tapos ay yun na, lumabas na rin sa kabila. Mas interesado kasi ang dalaga sa nagdi-discuss. So, do you like the idea of our new hotel? Or may gusto kang ipabago, ipadagdag? Umiling si Roshan. Wala talagang interes. Mukhang nahalata naman yun ng ama dahil bumaling na ito sa mga shopping bags. You went shopping? Yes, Di. How about the luxury bag na pinapa-order mo? Do you still like it? Nag-utos muna siya sa maid na ipasok sa closet niya ang mga pinamili. She has a big room for her bags, shoes, clothes, makeups, and everything she has. Isang malaking kwarto na may connecting doors sa kanyang bedroom. Nabili mo na? Yes, i-deliver na lang. Namewang siya sa harap ng ama. Ayoko na lang nun, Dad. Why? Nakita ko kasi na may kapareho eh. Inis na anya saka nagpapadyak. Nakita ko rin sa paglabas ko ng opisina ni Engineer Sander. Sagot niya dito. Alright. Marahang sang-ayon ni Mr. Liang. Pero ilagay mo na lang din sa closet mo. Idagdag mo sa collection. Oo nga naman, Rosh. Pagsingit ni Rio sa usapan ng mag-ama. Akala niya ay umalis na ito. Kahit wag mo na lang gamitin. Or might as well give it to me. At ano naman gagawin mo sa sling bag? Singhal niya sa pinsan. Nagkibit balikat ito. Hindi na sumagot at hinarap ang kanyang ama. Sa akin na lang, Tito. Ayaw naman yata ni Rosh eh. No! Sigaw niya saka napapadyak. Nagtawanan lamang ang dalawang lalaki. Kaya sa inis ay tinalikuran niya ang mga ito at nakasimangot. The project is now ongoing. Ang daddy niya na ulit ang nag-aasikaso dahil wala talagang aasahan kay Roshan. Pero lagi rin namang nasa site ang dalaga kahit na wala na roon ang ama. Wala lang, gusto lang niyang makita ang head engineer. Daddy, I want to be an engineer. Isang hapon na kumakain ng mag-ama sa hapag ay naibulalas ng dalaga. Nainggit kasi siya roon sa babaeng engineer na kausap ni Sherwin kanina sa site. Halos hindi na siya pinansin ng lalaki. Abala kasi ito sa kakatingin sa kung anong malapad na papel
Kasama yung babaeng engineer, tapos may architect pa. That's random, anak. Nagtatakang sambit ng ama. Pero hindi ka marunong mag-drawing. Napasimangot si Roshan. Is that required ba? Not really, anak. Then I'll be engineer. She sassily proclaimed. Tinawanan siya ng ama. Bakit ba bigla-bigla mo na lang gusto maging engineer? Because my crush is an engineer. Gusto ko maging katulad niya para lagi kami magkasama. Bakit hindi architecture para partner kayo? Napaisip si Roshan. Why not? It's not a bad idea. Pero Rosh, kailangan mo mag-aral ng about 5 years para maging architect. Are you ready to go back to school? Napasimangot ang dalaga. Oo nga pala. For her to be an engineer or architect, she needs to study muna. Wala bang shortcut, di? Maligayang humalakak ang matanda. Tuwang-tuwa sa pinagsasabi ng anak. Roshan, in order for you to achieve goals, kailangan mo magtiis, paghirapan at mag-aral. Walang shortcut sa pagkamit ng pangarap, anak. Pagkatandaan mo sana yan. Di kailangan ko pa mag-enroll sa college. Oo naman. Agad na sagot ng ama. Tamang-tama, mag-enroll ka next month dahil ngayon ay bakasyon pa. Pero ayoko mag-travel papuntang university. Nakakapagod yun. Pero nagta-travel ka papuntang ibang bansa para sa luxury items na gusto mo. Iba naman po kasi yun eh. Umiling ito. Pasensyoso pa rin na nagpaliwanag sa anak. Hindi iba yun, Roshan. You travel abroad because you have goals on buying some items. Sa pagpasok mo sa university, bumabiyahe ka dahil may goals ka na maabot ang pangarap mo. Nagpapadyak siya habang nakaupo. Oo nga po. Ito na nga, mag-e-enroll na. Bakit kasi naging engineer pa siya? Ang dami tuloy maaligid na babae. Hindi mo mapipigilan yun. Binata yata ang crush mo kaya ganun talaga. Dapat lang na binata siya, no? Kung hindi, aagawin ko siya. Roshan, lumabi ang dalaga. Just kidding, Daddy. Kidding? Baka nga. Mabilis lang na lumipas ang isang buwan at heto nga ngayon ang dalaga, enrolling for college. Engineering pa rin ang kinuha niyang course. Why? Dahil kung wala akong maintindihan, pwede ako magpunta kay Sherwin para magpaturo. Done? Maligaya siyang tumango sa binatang driver niya ngayon. Salamat, Win, sa pagsundo sa akin. Nakakahiya naman. She mentally rolled her eyes. Anong nakakahiya ron? Tuwang-tuwa pa nga siya eh. Hindi ko naman matatanggihan ng dad mo. Nakangiting anang ng binata. Saka, wala pa naman akong gagawin sa site. Might as well help you first. Nagdiriwang kaloob-looban ni Roshan. Kahit halatang napilitan lang ay hindi ipinahahalata sa pamamagitan ng pagngiti. Tinulungan siya nitong mag-enroll. Salamat talaga. Kung hindi mo ako sinamahan, baka mahina lamang itong tumawa. Diretso ka na sa site? Sa opisina muna. May kukunin lang ako and then diretso sa isang project sa Bulacan. May i-check lang ako and then dun na. He's telling her his plan. Sama! She beamed. Wala kang gagawin? Mabilis na umiling si Roshan. Ano naman ang gagawin niya sa bahay? Review? Nangunot ang noo ni Roshan. Kaka-enroll pa lang niya review agad? Ha? Advanced study, ganun. Sumimangot siya. Kapag start na lang ang klase, gusto ko munang sulitin ang araw na hindi ako may stress. Mahina itong tumawa. Nagsimula ng magmaneho. If you say so. May sasabihin pa sana siya nang tumunog ang phone nito. At dahil konektado sa screen na nasa kotse ang tawag ay nakita niya ang pangalan. It's just a normal name, though may heart emoticon sa dulo. Akala ni Roshan ay sasagutin ni Sherwin na nakakonekta ang tawag, pero mabilis nitong tinanggal, tapos ay sinagot ang tawag. Hindi tuloy niya narinig kahit na magkatabi lang sila. Yes? Nito. I'm sorry I can't. Yes. Yeah, I'm a little bit busy. Alright, next time then. Sige. Ganun pala ang boses nito kapag malambing. Soft, smooth, and pleased to hear. Nakatingin lamang dito si Roshan nang ibaba na nito ang tawag. Akala niya ay sasabihin nito kung sino ang kausap, ngunit nginitian lamang siya ng binata.
Ayaw din naman niyang magtanong. Habang nasa biyahe patungo sa opisina nito ay wala siyang ginawa kundi ang titigan ng binata. Minsan ay nahuhuli nito at tatawanan siya. Tulad ngayon na nasa biyahe na naman sila patungong Bulacan. "Why are you laughing at me?" Isinandal nito ang braso sa bintana ng kotse. Ang isa ay nasa manibela. "You keep staring at me. Tumingin ka sa daan. Baka may magustuhan kang daanan o kaya pagkain." "Eh, ikaw ang gusto ko eh." Napasimangot si Roshan nang tawanan lang naman siya ni Sherwin. He's always like that. Every time she said she likes him ay tatawa lamang ito. Akala yata ay nagbibiro siya. "Let's buy you some snacks para hindi ka mainip sa biyahe." Suwestyon nito. "No, busog ako." Nangingiti-ngiti naman ito dahil sumimangot ang mukha niya. Tuwang-tuwa ito lalo kapag kunot ang noo niya sa inis. "Ano pala ang gusto niyan?" Namula siya dahil sa tono ng boses nito. It's like his baby talking him. Nilalambing. "Ikaw nga!" "Me?" Ang lakas na naman ng halakhak ni Sherwin. "Yes! Bakit ayaw mong maniwala?" "You're still young, baby." "Eh ano naman?" Halos 12 years nga ang agwat ng edad nito sa kanya. 32 na ito. Matanda pa nga sa kanya yung kapatid nitong babae na may-ari ng sikat na magazine company. "Ikaw nga ang dahilan kung bakit ko kinuha ang engineering course eh." Sa kauna-unahang pagkakataon ay natahimik si Sherwin. Seryoso itong nakatingin sa kalsada at nagmamaneho. Walang imik hanggang sa makarating sila sa project na bibisitahin nito sa Bulacan. "Win!" Sinulyapan siya ni Sherwin. "Pwedeng sumama?" Paalam niya kahit nasasama naman talaga siya sa papasok. Tumango ito saka nag-utos sa isang tauhan na kumuha pa ng hard hat para sa kanya. "Just be careful, Roshan, okay? Huwag kang lalayo sa akin at baka mawala ka." Bilin to sa kanya habang isinusuot ang hard hat sa kanya. "Yes, Han." Nakangising Anya. Nagtikiman ang lahat ng nakarinig saka mabilis na nag-alisan. Naiiling na natatawa na lamang si Sherwin dahil sa tinawag niya dito. "What are you doing?" Gulat na tanong ni Sherwin sa dalagang bigla na lang sumulpot sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng uniform ng Almonte International University. Sa totoo lang ay bagay na bagay rito, lalo na na-emphasize ang mahaba nitong bias sa mataas na takong ng sapatos na suot. "Wala ka ng klase?" "Meron." Napataas ang kilay niya. "O anong ginagawa mo rito?" Kunot noo itong naglalakad papalapit sa unahan ng mesa niya. "Hindi ko magets to." Ibinalandra nito sa ibabaw ng blueprints na tinitingnan niya ang notes nito. May mga equations doon at kung ano-ano pang drawings. "Ano ba kasi yan? Is it really needed pag naging engineer na ako? Kailangan talagang may solvings doon?" Ang layo-layo ng pinanggalinan nito para lamang sa simple at basic na solving. Lahat naman ng courses ay may kasama pa ring math. Yung iba ay basics na lang. "Kailangan para sa pag-calculate ng plano." Napaiwas siya ng tingin sa dalaga nang pumungay ang mga mata nito at ipinagdaop ang dalawang palad. "Help me! Please, Han." Hindi pa rin ito tumigil sa kakatawag sa kanya ng Han. Ilang beses na niyang sinabihan na wag siyang tatawagin na ganon. "Alright, pero kailangan mong bumalik sa university. May klase ka pa." "Ayoko." He heaved a deep sigh. Kahit gaano kahaba ang pasensya na ay baka malagot dahil sa spoiled brat na kausap. "Bakit?" Malumanay na tanong ni Sherwin. "You need to go back, okay? Paano ka magiging engineer kung nagkakat ka ng class? Hindi ka kaagad makakatapos niyan." Umirap lamang ito. "I'll ask Dad to pay them na lang." Napakamot si Sherwin sa noo. What kind of mindset is that? Alam naman niyang kumuha lang ito ng kursong engineering dahil sa kanya. Pero hindi niya akalain na aabot sa puntong magbabayad na lang ito kung sakaling hindi makapasa. "That's not the right mindset, Rosh." "Okay." Tumayo na ito. "Papasok na nga po." "But..." "What?" Hindi na naman maganda ang pakiramdam niya sa gusto nitong mangyari. "Hatid mo ko." Nanlaki ang mga mata ng binata. Marami siyang kailangang gawin. May mga blueprint siyang i-check nang dumating to. Kailangan niyang magtungo sa site
at may isa pang a-attenda na dapat na meeting. Alright. Yay! She jumped in glee. Kung hindi niya ito ihatid ay baka hindi na ito pumasok at magdiretso na lamang sa paglalakwatsa. Sa maikling panahon na lagi siya nitong binubulabog ay basa na niya ang ugali nito. What time is your next class? Malayo-layo kasi ang biyahe. Baka malitang dalaga ay magawa na niya ito ng paraan. I don't know. Ano? Hindi ko naman tinitingnan ng schedule eh. Paano mo malalaman ng sunod mong klase kung ganun? Hindi niya mawari ang dalaga. Sinusundo ako ng professor. Oh damn. Parang ginagawa lang nitong playground ang Almonte. Lagi? Oo, tapos… Wait! Pull over, Han! Bilis! Sa taranta niya ay agad na nga niyang naihinto ang sasakyan. Hindi na napuna ang pagtawag na naman ito sa kanya ng endearment na yun. Huminto sila sa tapat ng isang hilera na nagtitinda ng mga street foods at mga damit. Bibili ka? Hindi ito sumagot bagkus ay binuksan nito ang pinto ng sasakyan at bumaba. Mabilis niya naman itong sinundan. What's that? Kung bibili ka nga. Umiling ito. Hindi ko naman alam kung ano yung mga yan eh. I was just curious. Napailing na lamang ang binata. Come. Sherwin absent-mindedly hold Roshan's hand and walked towards the street food stall. Hindi naman maiwasan ni Roshan ang malawak na mapangiti habang nakatingin sa magkahugpong nilang kamay ni Sherwin. Kakaiba sa pakiramdam ang mainit nitong kamay na sinasakop ang kanyang palad. Do you wanna try? Ha? Kung gusto mong itry. May itinuro itong bilog na color orange. Masarap to. Dahil ito ang nagsabi ay tinry nga niya ang bawat pagkain na itinuro nito. Nakalimutan na nila pareho ang kanyang klase. Masarap nga! Nasisiyahang sambit ni Roshan. Delicious! Nakikita ko lang to sa labas ng university. Tapos ang daming bumibili, even mayayaman. That's why, masarap pala. Kasalukuyan silang nakaupo sa bench na malapit. I want to try buying clothes over there, Han. Tumikim ito. Wala siyang pakialam. You don't have to. I'm sure marami ka ng damit. Saka hindi ka naman magsusuot ng mga cheap na damit. Totoo naman ang sinabi nito. Pero kasi, parang gusto niyang itry. Mukhang marami kasing magaganda kahit cheap lang ang price. Pero kung gusto mo talaga, edi sige. Let's try. Tuwang-tuwa siyang nanakbo papalapit sa mga nakahanger na damit. Careful, baka madapa ka. Roshan! Hinarap niya ito. Malayo-layo pa ang agwat nila kaya itinaas niya ang kanang kamay sa kapilyang ikinaway sa binata na natawa naman. Bahagya rin itong ikinaway ang kamay kaya tinalikuran na niya at nagtingin ng mga damit. Mura nga lang talaga, pero ang gaganda naman no? Saka halatang fake yung iba. Pero kasi hindi naman talaga makakatinda sila ng mga luxury items doon. Kanina pa siya naglilita niya tungkol sa pamimili niya ng damit at kung ano-ano pang nakitang items. Inililigaw niya ang usapan dahil kunot na ang noo ng binata. Naliban na kasi siya sa klase tapos wala na itong na-attenda na meetings. You didn't attend your class. Pero in fairness no, ang gaganda naman. Mag-advance study ka pag uwi mo, Rosh, okay? Bibigyan ko nga ng clothes yung mga maids namin para hindi sila Hindi ka nakikinig, Roshan. Malumanay na puna nito sa ginagawa niya. She pouted, naiiyak na siya. Malumanay naman siya nitong kinakausap. Ngunit kinakabahan pa rin si Roshan. Kasi… Don't cry. Ipinatong nito ang isang kamay sa ulo niya sa kabahagyang ginulo ang kanyang buhok. Basta, hindi na mauulit ang cutting classes mo, okay? Opo, Han. Kasalanan ko rin naman kasi. I'm sorry, hindi ko na malaya ng oras. Me too. Super saya ko kasi today. Nginitian pa siya nito bago siya tuluyang bumaba sa kotse ni Sherwin. Ingat ka ha. Thank you ulit for today, Han. Kumaway lamang ito bago paandarin ng kotse paalis. Tatalon-talon pa siya habang papasok sa living room. Ang saya-saya ng puso niya. Hindi ka pumasok sa klase. Saan ka galing? Ha? Maang natanong niya sa ama na sa lubong ang kilay. Tumawag sa akin ang prof mo. Wala ka raw sa university. Hindi ka naman daw nagpaalam na aalis. Ah! Bumalik ang sigla at ngiti niya sa kakinikilig na nagpaikot-ikot. Nag-date kasi kami ni Sherwin, Daddy. Date? Nahihibang ka na ba, Roshan? Hindi po.
Mabilis na sagot niya. Totoo naman kasi. Tinotoo naman ni Roshan ang habilin ni Sherwin sa kanya. Hindi siya nag-cut ng classes pero pagkatapos ng klase ay saka siya nagtutungo sa opisina nito at may dalang kung ano-ano para sa binata. You're here again? Bungad sa kanya ng sekretary ng lalaki. Masama na naman ang tingin nito sa kanya. Sinamaan din niya ito ng tingin. Oo, at wala kang pakialam doon. Brat, hindi lang makaayaw si Sir Sherwin sa presensya mo dahil kliyente ang daddy mo. Ano ba talagang binuputok ng butchi nito? I don't care. Singhal niya dito. Just do your job as secretary. Hindi ka naman sinisweldohan para makialam sa buhay ng amo mo. Akmang bubuksan na niya ang pintuan ng opisina ni Sherwin nang pigilan siya ng babae. No! Hindi pwede. May importanteng ginagawa ngayon si Sir Sandler. Huwag mong aksayan ang oras niya. What the fuck? Higil niyang hinablot ang nakapusod nitong buhok sa kahinila pabalik sa mesa nito. Isinadlak sa upuan na naroon. Don't you dare stop me! You bitch! Wala kang karapatan! Akmang sasampalin pa niya ito nang bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa noon ang kunot noong binata. Sa likuran nito ay isang nakapusturang babae, nakahawak sa braso ni Sherwin. Ano nangyayari dito? Agad siyang lumayo si sekretarya. Han! Napaigtad siya nang manlaki ang mata ng babae na nasa tabi ni Sherwin. Kasabay ng galit na hiyaw nito sa binata. Han? Bumaling ito sa lalaki. Anong ibig sabihin nun, Sherwin? Love, it's nothing. Wala lang yun. Napapahilamos na ito sa mukha dala ng frustration. Wala lang? Siya naman ang hinarap nito. Just who the fuck are you calling my boyfriend, Han? Napalunok si Roshan. Tila may bumara sa kanyang lalamunan dahil sa nalaman. Hindi naman niya alam na may kasintahan pala ang binata. Pero kahit na alam niya siguro ay hindi naman siya susuko. Love, Sheila, anak lang siya ng kliyente ng kumpanya. Habol ng lalaki ang girlfriend na nag-walk out na. At nagpapatulong lang siya sa akin because she's studying engineering. Anak lang ng kliyente ng kumpanya. Ang sakit naman nun. Mismong nanggaling pa sa labi ng lalaking gusto niya. Ng lalaking mahal na mahal niya. Hindi niya alam. Baka laro lang itong nararamdaman niya. Pero oo, nung una ay laro nga lang siguro. Ngunit nang makita at maramdaman niya ang pag-aalaga ni Sherwin ay mukhang tuluyan na nga siyang nahulog. Oh, shut up! Kaya pala may mga oras at araw na hindi kita makontak. Hindi ka mayaya na mag-date man lang. You're busy with that college girl. Really, Sherwin? Really, ha? Nanatiling nakamasid si Roshan sa eksena ng dalawa. Ayaw niyang matuwa sa nangyayari, pero bakit hindi niya mapigilan? Ah, Roshan the sassy brat. You girl. Kita mo ang ginawa mo? Napabaling siya sa sekretarya na mukhang nakabawi na sa pananabunot sa kanya. What? Nag-aaway ngayon na magkasintahan dahil sa pagiging brat mo. Kung inilulugar mo sana yung kalandian mo, hindi yung sa may girlfriend pa. Roshan smirked and rolled her eyes on the secretary. Apektado ka, girl. Let's break up. Nabaling ulit ang atensyon ng dalawa sa magkasintahan na nag-aaway. Aalma na sana siya nang biglang bigyan ng malakas na sampal ng babae si Sherwin, ngunit pinigilan siya ng secretary. Dadagdag ka lang sa gulo nilang dalawa. Roshan glared at her. Bitawan mo ako! Mabilis siyang lumapit kay Sherwin na tulala sa daan na pinupuntahan ng babae. Han! Mariin itong pumikit nang haplusin niya ang pisnging na sampal. Not now, Rosh. Please. Pero, umuwi ka na. Mahinang sambit nito bago siya talikuran, kaya't humabol siya. Gagam, go home, Roshan. Please. Huwag mong hayaan na mapatid ang pasensya ko. Matamlay si Roshan nang pumasok kinabukasan. Wala lalo siyang naintindihan sa lessons. Naiiyak siya. Hindi siya pinapansin ni Sherwin kaya hindi na muna siya nagpupunta sa opisina nito. Noong mga nakaraan ay nagpupunta siya ay wala raw ito, sabi ng bagong sekretary. Wala na yung nakaaway niyang sekretarya. Natanggal niya yata sa trabaho o baka inilipat lang. Mukhang pinagtataguan din siya ng lalaki. Are you okay? Nilingon niya si Equinox. Kaklase niya sa isang subject. Hindi siya nito pinapansin nung una.
Sobrang tahimik nga nito na halos hindi na maramdaman sa klase. Malalaman mo lang na padating na siya kapag nagtilian na ang mga kababaihan at nakanganga ang mga kalalakihan. She pouted, nagpapaawa. Not really. Mukha namang nadala ito. Agad itong mas lumapit sa kanya. Halos maamoy na niya ang mabangong hininga ng binata. Bakit? Do you need help? Kahit sino naman talaga ay mapapalunok kapag natitigan ng kulay berde nitong mga mata. I didn't understand the lesson! Bigla ay hiyaw niya. Wala pa naman ang sunod nilang professor. Wala rin naman pakialam ang mga klase niya kung maingay. Masama lang ang tingin ng iba sa kanya dahil kausap niya ito. I can help you with that. Equinox offered. San ba? Si Sherwin sana ang gusto niyang magturo sa kanya. Kaso nga ay pinagtataguan siya. Okay lang din naman sa kanya na hindi siya makahabol sa klase at bumagsak. Hero! Ipinakita niya ang notes na basta na lang niyang sinulat. Sa maarting boses ay narinig pa niya ang panggagaya ng mga kababaihan sa boses niya, kasabay ng pag-ikot ng mga mata. Ito din. Equinox chuckled. Mukhang natutuwa pa sa kaartehan niya. Caring ang binata, pero mas gusto niya pa rin si Sherwin. Understanding na, caring pa, saka patient na rin sa kanya. Kahit papaano ay may naunawaan naman siya sa itinuro at ipinaliwanag ni Equinox. Salamat Equinox ah! No problem. Nakangiting nito. Magkasabay silang lumabas ng classroom at papunta sa parking area. Basta ikaw. Driver ang susundo sa kanya, pero laking gulat niya nang sasakyan ni Sherwin ang kanyang nakita. Hindi naman siya umaasa na siya ang susunduin. Baka may ipinunta lang kaya kinawayan lamang niya ang binata nang bumaba ang binata sa sasakyan mula sa driver's side. Mauna na ako, Rosh ha? Paalam ni Equinox pero hindi pa rin umaalis sa tabi niya. O ihatid na kita sa inyo? May sundo ako. Yung driver namin. Okay sige. Ingat ka, Rosh. Anito sa katuluyan ng umalis. Nanatili siyang nakatayo at tahimik sa tabi. Where's my driver na kaya? Nandito na. Ha? Napalingon siya sa nagsalita. Si Sherwin. Ikaw? Pilit na sinusupil ni Rosha ng sobrang kasiyahan, nakaharap niya na ang binata. Akala niya ay hindi na mangyayari. Akala niya ay tuluyan na siya nitong iiwasan. Bakit? Let's go. Sure. She beamed. Tuluyang naglaho ang kailanmang tampuhang nararamdaman niya. Akala niya dahil sa pagsundo sa kanya ni Sherwin ay magiging maayos na. Gusto rin siya, pero mali pala. Han! Excited na hiyaw ni Roshan pagkakita pa lamang kay Sherwin sa tapat ng site. Mukhang may hinihintay. Are you waiting for me? Hindi ito sumagot bagkus ay nagtanong din. Tapos ng klase mo? Mabilis at sunod-sunod na tumango ang dalaga. Yup! I know magagalit ka kapag nagkating classes ako eh. Mabuti alam mo. Naglakad na sila papasok sa site. I have pasalubong pala oh. Itinaas niya ang paper bag na dala. Pagkain. Nalungkot siya nang tapunan lang nito ng tingin ang kanyang dala. Hindi ka na sana nag-abala. Pinilit niyang ngumiti pa rin. Kasi, I want to. Okay. It's been, what? A month? No, almost a year since she met Sherwin. Aba, taon na rin pala niyang ibinabalandra ang sarili sa binatang nagugustuhan. Pero mukhang walang epekto sa binata. Tuluyan na nga nag-break ito at ang girlfriend. Nasiyahan siya sa totoo lang dahil akala niya ay papansinin na ni Sherwin ang pag-ibig niya. Ngunit mukhang lalong hindi. Han! Pagkuha niya sa atensyon ni Sherwin na abala sa ginagawa. Kasalukuyan silang nasa bahay nito. Ayaw siyang papuntahin pero mapilit siya. Win! What? Napaatras siya sa biglaang pagsikmat nito. Sorry, ano yun? Umiling na lamang si Roshan. Nasasaktan na siya. Tama pa ba ang ginagawa niya? Para kasing nagiging tanga na lang siya. Gigil na nga sa kanya si Rio dahil sa kakahabol niya kay Sherwin. Ang daddy niya, ganun din. Pinapangaralan siya sa tuwing magkakasalubong ang kanilang landas. Wala. I just want to bid goodbye. Uuwi na kasi ako. Hindi naman kasi siya welcome sa bahay nito. Sa gulat niya ay tumayo ito. Iatid na kita. Anito sa kahinagilap ang phone at susi.
Hindi na! Hindi na! Kunot noo siya nitong pinagmasdan. Bakit? Susunduin kasi ako ni Equinox. Sino yun? Kaklase ko lang. If you say so. Umupo ulit ito. Napalabi siya. Akala pa naman ng dalaga ay magpipilit ito. Handa pa naman siyang tawagan at pauwi na lang si Equinox na nasa labas na raw. Sige, bye! May ilang beses pa na pakiramdam niya ay sobrang binabaliwala na siya. Wala naman siyang karapatang magreklamo at humingi ng atensyon dahil siya yung nagpipilit sa sarili niya dito. Win! Abalan naman ito sa mga dokumento. Hindi na ito gaanong nagpupunta sa site kung saan ang project nito sa ama ng dalaga. Matatapos na kasi yun at ibang engineer na ang pinag-handle nito. Can you explain this? Hindi ko kasi maintindihan eh. Tukoy ni Roshan sa isang subject. Mamaya, busy pa ako. Nanlumo siya. Okay. Hindi naman nawala yun ng pagiging caring at understanding nito sa kanya. Pero ramdam naman niyang nanlalamig na ito. Nagsasawa na siguro sa makulit niyang presensya. What did you say? I like you. Gusto kita, Rosh. Nanlaki ang mga mata ni Roshan habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Equinox. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Don't worry, Rosh. Nakangising anito. Hindi naman ako humingi ng sagot kaagad. Ha? Mahina itong tumawa. Alam ko namang hindi mo ako gusto. But well, in the process of courting you, baka magustuhan mo na ako. So, trust the process. Umiling si Roshan, halatang nabigla sa confession ni Equinox. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Muli ay tumawa ang lalaki. There's a glint of danger on his eyes. Lagi namang ganun ang mata ni Equinox, pero ngayong natitigan niya ay saka pa lamang niya nakita ang tila kailaliman nun. He screams danger, a deadly one. Napalunok siya, parang natatakot na tuloy ito. I'll wait then. Pinalnaan ito, pero mukha namang hindi seryoso. Marahan siyang tumango. Salamat Equinox ha. Kinakabahan ka? He smirked. Lalo siyang natakot. Ano ba tong pinapakita sa kanya ngayon ng binata? Why would I? Anya para takpan ang kaba. Mahina pa siyang tumawa. Mabait ka naman eh. Oo nga. Alright, iatid na kita. Mapupuntahan pa kasi ako ngayon. Di iatid kita dun, tapos hihintayin na rin kita kung gusto mo. He suggested. Naroon na naman ang inosente nitong muka. Hindi tulad kanina, though hindi nagbago ang kislap ng mga mata nito. Kung okay lang sa'yo, kaso baka matagalan ako. Ngumiti ng matamis si Equinox. Okay lang, basta ikaw. Inihatid na nga siya ni Equinox hanggang sa opisina ni Sherwin. Sinamahan pa siya nito sa pag-akyat at nakita sila ng lalaki. Sino yun? Tanong ni Sherwin nang makapasok siya. Nagpaiwan sa labas si Equinox. Hihintayin daw siya. Ayaw sana niya dahil nakakahiya ay hindi naman pumayag na umuwi ang binata. Siya yung sinasabi kong kaklase ko. Tumango ito saka bumalik ang tingin sa laptop. So what brings you here? Nasaktan si Roshan doon. Lagi naman siyang nagpupunta. Bakit tatanungin pa siya? I just want to visit you. How about your lessons? Okay na. Nagangat ito ng tingin. Okay na? She's fidgeting her fingers. Kinakabahan siya. Oo, tinuturuan ako ni Equinox. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lamang niya o ano, pero kita niya ang bahagyang pag-ismi nito at pagdilim ng mga mata. Bakit? Umiling ito. Nothing. Tumayo si Roshan mula sa sofa, saka nagtungo sa harap ng mesa ni Sherwin. Napaangat ito ng tingin sa kanya. Tila pinag-aaralan kung bakit siya kinakabahan at pinagpapawisan. Sherwin! Tumingin siya sa gilid. Wala ka pa rin bang nararamdaman para sa akin? Mukhang nagulat ito sa tanong niya. Ha? I mean, come on! Halos 1 taon na akong pabalik-balik sa'yo and confessing my feelings. Wala pa rin ba? Iba noon, kapag sinasabi niyang gusto niya si Sherwin ay hindi siya nahihiya. Hindi siya kinakabahan. Chill lang kumbaga. Pero ngayon, kabadong-kabado siya at hindi mapakali. Ako kasi, Win,
Mahal na kita. There, she already said it. Roshan was crying for about 2 hours already. Hindi niya matanggap na tinawanan lamang siya ni Sherwin nang mag-confess siya. Tandang-tanda pa niya ang sinabi nito. Nat-challenge ka lang, Rosh. That's not love. Paano mo nasabi? This is my feelings. Alam ko. Umiling ito. Tila disappointed. All your life, sanay ka na nakukuha mo ang lahat. Pero ngayon, sinasabi mo na mahal mo ko dahil nahihirapan ka. Hindi ka sanay na meron kang hindi nakukuha. No! My feelings for you are genuine and true. Muli ay marahan lamang itong umiling. Tahan na, Rosh. Kanina ka pa umiiyak dyan. Marahang sambit ni Equinox habang hinahaplos ang kanyang likod. Bugto na ang mga mata mo. Hindi niya sinabi sa binata ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Ayaw niyang malaman ito dahil nakakahiya. Magmumukha siyang desperada sa paningin nito. Wala naman sana siyang pakialam kahit na nag-confess nga ito sa kanya. Ang kaso ay kaibigan lang ang turing niya sa lalaki at natatakot siya na baka mawala na naman ang nag-iisa niyang kaibigan kapag nalaman nito ang pinaggagawa niya. Bili tayo ng ice cream? Masiglang tanong nito. Kasalukuyan siyang nasa sasakyan nito at nakapark sila sa gilid ng kalsada na hindi niya alam kung saang lugar na ba. Saan? She asked, pouting. Wala naman siyang nakikitang tindahan maliban dun sa taong naglalakad na may tulak na trolley. Dun oh. What? Is that ice cream ba? Yes. Come on, baba ka. But my eyes are so puffy. Nakakahiya. No, it's okay. Maganda ka pa rin naman. And with that, Roshan blushed. Madali lang naman siyang mag-blush at kiligin. Iyon ay kapag pinupuri siya. Ano yan? Tanong niya nang makalapit siya sa mama na nagtitinda. Dirty ice cream yan. Napangiwi si Roshan. Hindi ba marumi yan? No! Malakas na tumawa si Equinox. It's just a name, pero hindi naman talaga madumi yan. Nag-aalangan siya pero bumili na kasi ang binata kaya hindi na rin siya nakatanggi pa. Salamat. Sandali ay nakalimutan niya ang nangyari. Masayang kasama si Equinox. Hindi siya nailang kahit alam niyang may feelings ito para sa kanya. Ngunit kinagabihan ay doon na naman sumigid ang sakit nang maalala niya. Nanatili siya sa kanyang silid. Hindi lumalabas kahit na kinabukasan ay papasok na. Nawala na siya ng gana na mag-aral ulit. Ang binata lang naman ang dahilan kung bakit siya nag-aaral ulit. Hindi malaman ni Sherwin kung ano itong kanyang nararamdaman. Ilang araw na, ginugulo ang utak niya. Ilang araw na kasing hindi nagpaparamdam si Roshan sa kanya. Damn! Nung una ay ito na lang talaga ang kagustuhan niya, ang tigilan siya ng dalaga. Pero bakit ngayon hinahanap-hanap niya ito? Hindi pa nakatulong na laging may nagpapadala ng mga litrato ni Roshan kasama ang kaklase nitong lalaki. Lagi ang mga ito ang magkasama. Damn that girl. Patapos akong paibigin. Yes, kung kailan tila sumuko na ang dalaga ay saka naman niya na-realize ang nararamdaman. Alam niyang walang pasok ang dalaga ngayon. Memorize niya na ang schedules nito sa university. He unknowingly memorized it. Padabog niyang kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng opisina. Hindi rin naman siya na makapagtrabaho ng maayos dahil sa kakaisip dito. Wala si Rosh dito, iho. Ang maid ang bumungad kay Sherwin pagdating niya sa mansyon ng mga liyang. Kakaalis lamang kasama yung kaklase niya. May pupuntahan yata silang site. Nais daw mag-explore dahil sa parehas silang engineer. Nagngit-ngit ang kalooban ng binata ngunit pilit na sinupil upang hindi mahalata ng matandang kaharap. Ganun po ba? Isang site po ba sila nagpunta? Napakamot sa kilay ang matanda bago Hindi naman nabanggit iho eh. Bakit? May kailangan ka ba kay Rosh o ipapasabi? O na magsasabi kung gusto mo? Hindi na po. Salamat na lang. You can find them in just a snap. Bakit nga ba hindi niya agad naisip yun? Tinawagan niya ang mga contacts niya at wala pang isang oras ay alam na agad ni Sherwin kung nasaan ang dalawa. Lalo lamang siyang nagkitngit sa inis at galit nang malamang isa sa assassin ng Alpha ang kasama nito. Hindi niya nakilala ang lalaki dahil hindi naman niya napagtuunan ito ng pansin. Ngayon ay kinabahan siya sa kaligtasan ni Roshan. Paano kung may gawing masama ang assassin na yun?
that deadly assassin of the Alpha. Siyam, pairam ng chopper mo. Mahinahong ani ni Sherwin sa kapatid na babae kahit nakaloob-looban niya ay sasabog na siya sa selos na nararamdaman. Gagamitin ko. I'm on my way. Leche. Dinala ba naman sa Batangas si Roshan? Malapit lang naman sana gamit ang kotse kaso mas gusto niyang mas makarating ng madali at maaga. Sa isang ginawang kumpanya sa Lima Estate sa Lipa, naroon ang dalawa. Malayo pa lamang ay tanaw na niya ang mga ito. Kausap ang head engineer na kakilala niya din. Roshan! Gulat na gulat ang dalaga nang makita siya, samantalang nakangisi naman ang assassin. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ito natinag. Ano ba naman ang aasahan sa delikadong tao na ito? Sherwin! Hinablot niya ang kamay ng dalaga. Let's go. Wait! Mamaya pa ako uuwi. May ginagawa pa kami ng Equinox. What? Anong ginagawa? Sigurado ang binata na hindi maipinta ang itsura niya. Selos na siya. Bakit ganito? Bakit ngayon lamang niya napagtanto? Hindi naman ganito ang nararamdaman niya noon sa mga naging girlfriend niya. Ako na mag-uwi sa kanya dahil ako naman ang nagdala kay Rosh dito. Singit ng assassin. Masama niya itong tiningnan. Sigurado siya na kilala siya nito. Wala akong tiwala sa'yo. Kung simpleng tao lamang siya ay nangilabot na si Sherwin sa ipinakitang ngisi ni Equinox. That deadly stare and innocent smile. A facade. Alam kong kilala mo kung sino ako, boy. The assassin scoffed. I know as well that you know who I am, sir. Exclusive members are addressed as sir in the organization. Alam niyang sarcastic ang pagkakasabi ni Equinox dahil wala namang ginagalang ang mga assassin ng Alpha. Lalo na itong kaharap niya. Teka nga. Umagit na sa kanila si Roshan. Naguguluhan ng tingin. Magkakilala kayo? Hindi, no. Bakit kung makapagsalita kayong dalawa dyan? Muli niyang hinawakan ang braso ng dalaga sa kabahagyang hinila papalayo sa kasama nito. Tara na, Rosh. Iuwi na kita. Baka hinahanap ka na ng dad mo. No! Dad is in Singapore. Next week pa ang uwi niya. Rinig niya ang nakakainis na tawa ni Equinox. Muli ay masama niya itong tiningnan. Mauna ka na, Win. Sasabay ako kay Equinox pa uwi dahil siya naman ang kasama ko papunta dito. Masakit. Masakit nga pala na pinagtabuyan. Ganito pala yung nararamdaman ni Roshan noong mga panahon na tinatawanan at pinagtatabuyan lang niya. Naglakad na ang dalawa palayo. Bahagya namang tumango sa kanyang engineer na kasama ng mga ito sa kasumunod sa dalawa. Han, what do you want? Walang pakialam na tanong ni Win sa taong basta na lamang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. He already knew who it was. Wearing an all-black ninja outfit and twin katana blade at his back. An Alpha's assassin indeed. Ngayon na ayaw na niya sa'yo, ikaw naman ang hahabol. Malamig na saad nito habang nakakubli sa dilim. Nasa dilim man nakikita pa rin ito ni Sherwin. He was also trained. Kaya niyang makipagsabayan. Are requirements to be needed if you want to join the organization. Ano? Wala nang thrill dahil tumigil na. Kaya ikaw naman na maghahabol. What a man. Lasing siya pero kaya pa naman siguro niyang lumaban ng sabayan sa assassin na to. Idagdag pa na may mga guards naman na nakaabang lamang sa labas. Tumawa ito nang tumayo siya at bahagyang gumewang. Easy to kill, ha? I have bodyguards. Oh, yung mga nakahandusay na sa labas? Damn! Bakit hindi siya nasabihan kaagad kanina na may nagaganap na pala sa labas? Nakakakilabot itong tumawa. Kung ako sa'yo, titigilan ko ng babaeng yun. Sinayang mo na eh. Dalawa na lamang ang pag-asa niya, ang sarili niya sa oras man na umatake ito at ang kaisipan na hindi basta pumapatay ang assassin kapag walang utos mula sa kanilang Alpha. No! Roshan is mine. Matapos mong paghabulin, tapos nung napagod at ibinaling sa ibang atensyon, ikaw naman ang hahabol. Is this some requirements for the exclusive members? Ang maging tanga? What's your words, assassin? Oh, sasabihin ko lahat ng gusto ko. Sa galit at selos ay hindi na makapag-isip ng tama si Sherwin. Lasing siya at wala nang laban dito. Ibinato niya sa kausap ang bote na alak na hahawakan. Doon ay mukhang nagalit ang assassin. Sa isang iglap ay hawak na nito ang katana sa kanyang harapan, nakaumang sa leeg ni Sherwin. What a brave ass. You can't kill me. Yes, but
No. I mean, yes. I can't kill you for you as an exclusive member, but I can kill you as my rival. And with that damn deadly assassin slashed his katana on Sherwin's neck and then left like nothing happened. Umiiyak at hindi mapakali si Rushan habang nasa biyahe patungo sa ospital. Isinugod daw kasi si Sherwin doon dahil sa nagtangka itong magpakamatay. Bakit siya maglalaslas sa leeg? Gulat pa rin. Yun ang paulit-ulit na tanong ng ama ni Roshan. Kasama niya ito. Si Rio naman ang nagdadrive. Somehow ay kilala pala nito ang lalaki. Sa labas pa lamang ng private room ni Sherwin ay tanaw na ni Roshan ang magulang ng binata. Maging nakababatang kapatid nito ay naroon din. May buhat itong batang babae na umiiyak. Mr. and Mrs. Sandler, what happened? Umiling si Mr. Sandler. Hindi namin alam, Mr. Liang. Datnan na lang namin ang kanyang opisina na naliligo sa sariling dugo at may laslas sa leeg. We don't believe that he tried committing suicide, but it's not that deep. Hindi niya ikamamatay, ngunit nawalan lang siya ng malay dahil sa dami ng dugo na wala. Nanlumo si Roshan. Bakit gagawin niya ng binata? Their family are kind of friends kaya hindi magtataka ang mga ito kung bakit sila napasugod. May kausap pa raw ang binata sa loob, a confidential one. Nag-iimbestiga raw kaya naman nasa labas sa mga ito. Natatagalan ng usapan sa loob kaya napagpasyahan na magtungo muna sa kantin para magkape. Nagpaiwan siya. Gusto niya niyang makausap ang binata. Baka matapos na ang pag-uusap sa loob ay papasok agad siya. Naiinip na siya. Nakasimangot. Bakit ang tagal naman? Hindi na napigilan ni Roshan. Tumayo siya at binuksan ang pinto ng silid. Natigilan na lamang siya nang marinig ang husky at mababang boses ni Sherwin. Tumatawa ito. Paano kung tinuluyan ka? Delikado yung isang yun, sir. Yun ang pinaka-iniiwasan ng lahat sa tatlo. Hindi na magsasalita at basta ka na lamang aatakihin. Pero nagsalita siya bago ko. Paano kasi? You triggered him. Hindi ka na makakatawa kung pinutulan ka ng tuluyan ng leeg. Ramdam ni Roshan ang gigil sa nagsasalita. Napatakip siya ng bibig. Mabuti at napigilan ang pagsinghap. Totoong may gustong pumatay dito. Hindi ito suicide. Ang tanong, sino? Mukhang kilala nito at may kausap. Nagmahal lang si Dos. Nadala ng emosyon. At ngayon, naunawaan mo pa yung taong gustong pumatay sa'yo dahil sa babae. I can't believe you. Dos? Sino yun? Tigilan mo na yung babae. Baka sa susunod, tuluyan ng assassin alpha. Assassin? Nangilabot si Roshan. Anong assassin? Tinangkang patayin ng isang assassin si Sherwin? Narinig ng dalaga ang pagtawa ng binata kasunod ng nasasaktang ungol. Sige, pag nagdugo na naman yung leeg mo, talagang mamamatay ka na. May gigil pa rin sa boses ng kausap nito. Alam mo naman na hindi ako papatay nun. Mayayari siya. Oo nga, they can't kill a member of the organization unless may ginawang kasalanan. Pero my gosh, nag-iisip ka ba? Hindi na kinakaya ni Roshan ang mga naririnig. Bahagya siyang tumikim saka itinulak ang pinto. Natigilan ng lahat na nasa loob. Marami pala sila, ngunit dalawa lamang ang boses na naririnig niya. Rosh! Muli ay tumulo ang luha ni Rosh nang masilayan ng kalagayan ni Sherwin. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit ito nakaratay sa ospital bed ngayon. Honey, I'm sorry. Inabot nito ang kamay niya na agad niyang binigay. Para saan? Hindi na siya nahiya at nailang sa mga lalaking nakatayo sa bawat sulok ng private room. I feel like kasalanan ko kasi. Tumikim ang lalaki na sa tingin niya ay yung lalaking nanggangalaiti kanina. Hindi mo kasalanan, Rosh. Ano ka ba? Maarting pag-iyak niya. Isinubsob pa ng dalaga ang muka sa dibdib ni Sherwin. May makapal na benda sa leeg ng binata. May neck brace din ito para hindi basta gumalaw at baka dumugo ulit. What are you doing here by the way? Di ba busy ka kasama ang kaklase mo? Oo, pero nang mabalitaan ko nangyari sa'yo, agad ako nagpaalam at sumugod dito. My dad picked me up at IU para dumiretso dito. Natili siyang nakapulupot sa binata. Bahagya namang nakapatong ang kaliwang kamay nito sa kanyang bewang at ang isa naman ay humahaplos sa kanyang braso. Kasama rin namin si Rio. Oh? Sino pa? Bahagya siyang natigilan. Ah!
Sasama sana sa Equinox para makibalita rin pero may importante raw pala siyang dapat unahin. Muli ay narinig na naman niya ang tikim sa likod. Binalingan nito ni Roshan. Is this your guard, Han? Yeah. Is he may ubo? Kanina pa yan Bahagyang tumawa si Sherwin. Ang lalaki naman ay nag-igtingan pa nga. Sumimangot saka masamang tumingin sa kanya. I can't stand you, woman. Asik nito. Inirapan niya ang lalaki saka lumabi para asarin ito. Then sit down. Sa mga sumunod na araw ay laging nagtutungo si Roshan sa ospital para bisitahin si Sherwin. Nasanay na rin siya sa sandamakmak na security sa hallway at maging sa loob ng silid ng binata. Hindi naman ganun ka-OA ang security ng mga liyang. Minsan ay si Equinox pa ang naghahatid sa kanya patungo roon. At laging sinasabing, send my get well soon to him. Sisimangot naman si Sherwin at ang lalaking kontrabida sa kanya kapag sinasabi niya yon. That thick face ass. Komento naman ito. Stop that! Singhal niya. Ayaw niyang binabastos ang kanyang kaibigan. Umingos ito. Am I talking to you? No! But you're talking to me now! Rosh! Nabaling ang atensyon ng dalaga kay Sherwin. Medyo magaling na raw ang leeg nito at baka ilang araw pa ay maaari nang lumabas. Pay attention only to me, okay? Ngumuso ang dalaga. Kinilig. Isinubsob niya ang mukha sa tiyan nito dahil nakasandal ito sa headboard ng kama. Okay. Sherwin, pasensya na Hindi ako makakasama sa'yo. May pupuntahan kasi kami ni Equinox regarding dun sa project namin. Nasaktan si Sherwin. Ngayon ay siya naman ang iniitsipwera ng dalaga. Dati ay siya ang gumagawa nun. Malungkot na gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanaw ng dalaga na naglalakad papalapit sa lalaking siyang dahilan kung bakit siya na ospital. At sigurado si Sherwin na walang alam doon si Roshan. Han, Malungkot na tawag na dito. balik ka na please. Ang lungkot niya ay unti-unting napalitan ng galit nang lingunin siya ni Dos at ngisihan. Tila nagyayabang na ang babaeng humahabol sa kanya noon ay dito na sumasama ngayon. Hindi ako susuko. Alam ko, ramdam ko, mahal pa rin ako ni Roshan. Punong-puno ng pag-asa na bulong ni Sherwin, not minding the threats he got from Dos. Hindi niya kayang makipagsabayan dito pero mas mataas naman ang posisyon niya para kalabanin ito. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin, Rosh. Han. How foolish he is. Kung kailan pagod na at sumuko na ay saka lamang niya na-realize na mahal pala niya ang dalaga. Totoo nga naman na malalaman mo lang ang halaga ng isang tao kung wala na sa'yo. He almost forgot that he has a daughter to take care of. Where's she? Nasa kwarto mo, nakatulog na ron. Sagot nito bago siya irapan sa tumalikod. Bahagya siyang natawa. May pagkakapareho sila ng ugali ni Roshan. Parehas brat at maldita. Pagpasok sa kwarto ay nakita nga niya roon si Savina na mahimbing natutulog. Hindi niya ito inistorbo. Pumasok siya sa banyo, naligo at nagbihis sa katinabihan ng anak na agad na sumipsik sa dibdib niya nang maramdaman siya. Good night, love. Sana sa mga susunod na araw ay magkaroon ka na ng mami. He hoped so too. Ramdam naman ni Roshan na masama ang timpla ng mood ni Equinox kaya natahimik siya. Ano ba talaga ako sa'yo, Roshan? Ramdam niya ang pinipigilang emosyon sa tanong na yon ni Equinox. Wala naman talaga silang pinuntahan. Nag-ikot-ikot lang. Sinabi din kasi nito na paghabulin ko rin daw si Sherwin tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Tapos ay saka ko raw baste din. We're friends. Fuck. Friends? Nilinaw ko naman sa'yo noon pa, di ba? Frustrated na inihilamos nito ang palad sa muka. Napaigtad sa takot ang dalaga nang sa pagbaling nito ay ang malamig at nakakatakot na mga mata ang sumalubong sa kanya. So all this time, I'm just a rebound? Huh? Sorry. She apologized. Hindi ko naman. Enough. Hindi naman ito nakasigaw pero tila rinding-rindi ang dalaga sa boses nito. Tila sumisigid sa kaloob-looban ng tainga niya. Dapat pala tinuluyan ko ng gagong yun. Ha? Wala. Mabuti pa ihatid na kita. Anito sa kawalang pakundangan na pinagsibat ang kanilang sasakyan. Hindi siya makaimik.
Ngayon niya naramdaman ang sobrang takot kay Equinox. Noon naman ay palagay siya sa binata, kaya naman bakit bigla itong nagbago? Equinox! What? Sana friends pa rin tayo ah. The audacity of you to ask that. Matapos mo akong gawing parang rebound? Napanganga ang dalaga. Hindi niya akalain na mapagsasalitaan siya ng ganun ni Equinox. Pero sige, huwag ka lang umasa na magiging mabait ako sa lalaking yun. Tulad ng laging pakiusap mo. Salamat. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan nito. Feeling niya ay nasusuffocate siya sa loob. Hindi siya makahinga sa tindi ng bigat ng atmosfera. Hindi mapigilang tumulo ng kanyang mga luha habang tinatanaw papalayo ang kaibigan. Siguro ay hindi na siya aasa na magiging ganun pa rin sila sa dati. Sa mga sumunod na araw ay kakaiba si Sherwin, ang laging naghahatid at sumusundo sa kanya sa bahay-eskwela. Tapos ay dadalhin siya ng binata sa opisina nito at tuturuan ng assignment at project. Minsan ay ito na nga gumagawa dahil talagang hindi niya magets. Magpahinga ka na muna, Rosh. Matatapos na rin to. Tapos ay papaliwanag ko na lang sa'yo at baka tanungin ka ng prof mo sa sasagot mo. Thanks, Han. Welcome. Ganun lagi, but not this time. Kanina pa siya naghihintay sa tapat ng gate ng Ayu, pero wala pa rin ang binata. Ilang minuto pa at nagpasya na siyang aalis na. Saka naman ito dumating. Agad itong lumapit at yumakap. Han, I'm sorry. May emergency kasi. Hindi niya naintindihan ang paliwanag nito. Han? Did you just call me Han? Ngingiti-ngiti na ulit siya. It's okay, Han. Tara na. Mukhang balisa pa ito pero agad din namang sumunod sa sasakyan. Hindi mawala ang ngiti niya hanggang sa makasakay na siya. Pinanood ang lalaki na umikot patungo sa driver's seat. So you're my dad's new girlfriend? Ah! May bata sa likod. She shrieked. Who are you? I ask you first. Iritang sambit nito. Girlfriend ka ng daddy ko? Nilingon niyo si Sherwin na nagkakabit na ng seatbelt. May anak ka? Alanganin nitong ngumiti, ngunit sa kabila nun ay aninag ang saya at pagmamalaki sa mga mata ng lalaki. Yes, but let me explain, Rosh, okay? Please. Daddy, hindi kailangan magpaliwanag. If she doesn't really like me, dapat you don't like her na either. Sav, quiet muna anak ha? Usap lang si Daddy at Mami Rosh mo, okay? Namula ang dalaga sa narinig. What was that? Mami? No! She's ugly! Nakasimangot na anito sa pinagkrus sa dibdib ang malulusog na braso. Bahagya siyang natawa sa insulto ng bata. Nilingon niya ito sa likod. Oh, I was just trying to look like you today. Daddy, did you hear that? Umiling na lamang si Sherwin. Bakit ba napapalibutan ako ng mga brat ngayong araw? Ay, kung di ko lang kayo mahal eh. Agad na kumalabog ang dibdib ni Roshan sa narinig. Kayo? Mahal? Did Sherwin absent-mindedly confess his feelings towards her? About a year ago, Roshan never thought that she will be obsessed with a guy. Papalit-palit nga lang siya ng lalaki, maging ng mga kaibigan. She didn't settle for one, for less. Gusto niyang ma-experience lahat. Kaya niya naman yun, sa tulong ng pera ng kinikilala niyang ama. Flowers for my lovely lady. Hindi rin niya akalain na manunuyo siya ng isang lalaki. Siya kaya ang sinusuyo at pinaglalaanan ng oras at atensyon. At ngayon ay hindi niya mawari ang kilig at saya sa tuwing siya naman ang sinusuyo ng taong inaasam lamang niya noon. And also, flowers for my cute daughter. Tunay na anak ni Sherwin si Savina. Someone just left her basket in front of Sandler residence big gate. May sulat na anak nga raw ng lalaki, kaya pina-DNA at nag-match. Okay lang naman sa kanya. Tanggap naman niya ito. Nakakatuwa nga dahil may instant anak agad sila na kung hindi lang alam ng iba ay mapagkakamalang siya ang tunay na ina dahil pareha silang may pagkamaldita at brat. You can do it, Han. Pagbabalakas ng loob ni Sherwin sa kanya. Just relax, okay? Tapos basahin mabuti ang questions. Huwag magmamadali. She's already on her 3rd year in college. Engineering. Pinangatawanan niya nga. At ngayon nga ang examination day. Paano kung bumagsak ako? Sayang ang efforts mo. Damn,
You're so cute. Sherwin! Nagdadabog na siya na parang bata. Sa kanilang tabi ay ang tunay na bata na nakasimangot at nakatingala sa kanilang dalawa. You're not funny with that reaction, brat! Anito, masama ang tingin niya ditong binaling sa kasininghalan. Never said I was, no? Nye. Tuwang-tuwa naman ang lalaki kapag nagbabangayan na sina Savina. She survived. Thanks God. Flowers for my honey, for surviving college life. Sa wakas, nakagraduate din. Masaya pero nakakalungkot din dahil wala na siyang balita kay Equinox. Simula nung arguments nila ay para itong bula na naglaho na lamang. Umiiyak siya kay Sherwin dahil nanghihinayang siya sa pagkakaibigan nila. Ramdam kasi niya na naging totoo ito sa kanya. Now hon, pwede na ba? Nasa isang parke sila. Gabi. Tanging ilaw ay ang maliwanag na buwan at bituin sa kalangitan. Bigla itong nag-aya sa park matapos ang celebration nila. Ha? Pwede ko na bang makamit ang matamis mong oo? Her mind turns haywire. Napalunok si Roshan. Akala niya ay hindi na kailangan ng oo niya dahil talo pa nga nila ang mag-asawa kung umasta. Oo naman. Sinasagot na kita. I thought hindi na Natigilan ng dalaga ng isang iglap. Ang malamlam na liwanag sa park ay unti-unting lumiwanag sa tulong ng mga makukulay na bumbilyang nakasabit. A candlelight dinner is set in the middle of those lights. What are this? Surprise! Malaki ang ngiting ani ni Sherwin. Inakay siya nito papalapit. Ang ngiti niya ay unti-unting napalitan ng luha nang mapansin ang isang cake at may nakasulat na, "Will you marry me?" Sa tabi ng cake ay ang nakabukas na kahon na may laman na isang elegante at magandang singsing. Ang bilis naman! Nagawa pa niyang magbiro habang may naglalandas na luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Buti na yung mabilis para hindi maagaw pa ng iba. Obsession turns into true love. Yun ang nangyari kay Roshan. Noong una, inaamin niya na na-challenge lamang siya dahil hindi niya makuha si Sherwin hanggang sa hindi niya namalayang minahal na niya ito. To the new chapter of her life. She feels happy, light-hearted. "Han, pumasok ka na sa loob. Mahamog na dyan." Paalala ng kanyang asawa kay Roshan. Nakadungaw ito sa pinto ng kusina. May hawak na sandok. "Halika na, Rosh." Sandali na lang, matatapos na." She's doing her work at the garden. Masarap kasi ang simoy ng panggabing hangin, lalo na at maalinsangan lagi ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. "Malamig na dyan, Mami!" "O ano ngayon? Pagsasaran kita ng pinto, nakita mo?" Para silang magkapatid na nagbabangayan lagi ni Savina na tinatawanan lang naman ni Sherwin. "Ito na nga, tatay. Oh my gosh!" Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may basta na lang na kung sinong nakasuot na solong itim ng kasuotan nang tumalon sa bakod nila papasok. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sa halip na matakot ay nilapitan pa niya ito. Umungol ito at nagmumura. Are you okay?" Kita niya ang katana sa likod nito. Ang isa ay hawak. "Dem, kung minamalas ka nga naman. Dito pa." Anito sa kasunod-sunod na umubo. Nagpanik siya. Agad ninalapitan at tinulungan ng lalaki. Hindi niya naramdaman ang takot kahit kita ang bahid ng dugo sa mukha at katana na hawak nito. "Han! Sherwin, help!" "Roshan! Dem, fuck! Lumayo ka dyan!" Nagpapanik na sigaw nito. Hindi na yata nakahintay ay dinamba na siya sa kahinila palayo. Agad na alerto ang mga bodyguards at pinalibutan ng lalaki. Lahat ay alerto. Lalo na nang bahagyang tumawa ang lalaking naka-ninja outfit. "Your guards learns from last time, ha? Hindi na basta sumusugod." Mukhang nakilala ni Sherwin ang lalaki. "Dos? Long time no see, sir." Ramdam ni Roshan ang paghigpit ng hawak ng asawa sa kanya. "Dalhin niyo sa loob si Roshan." Utos nito sa bodyguard. "No! Paano siya? Don't hurt him! Mukhang may iniinda siya." "Kaya niya tayong ubusin dito kahit ganyan ang kalagayan niya. So please, Rosh. Please, get inside." Nilingon pa muna niya ang lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang magtama ang kanilang mga mata. Equinox? A closure. Maybe that was what she was waiting all this time, kay Equinox. Naunawaan naman yun ni Sherwin.
her so very understanding husband. This is Miss Sassy Brat who meets Mr. Understanding, now Mr. and Mrs. Sherwin and Roshan Sandler. Together with their also sassy brat daughter Savina. Happily signing off. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!